Dito nagbi-beatbox yung asawa. Oh, sabay na nila yung kanilang anak na si Naynay. Ayan, so yun yung panalangin po natin. It's encouragement. Ang iglesyang ito kasi wala naman ding ibang gagawin kundi magbigay ng kapurihan sa Panginoon. It's a very small community in which gusto natin maging totoo yung paglilingkod natin sa Diyos. Wala nang iba. It's not a perfect church, I tell you. Well, it's not perfect. I promise you. Marami kayong makikita na something na pwede katisod. Nakikinig mo ba kayo? Napakadami. Kasama na ako doon. Pero dahil sa Panginoon tayo at totoo ang gawain na ito, ang pagtingin natin ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sa Diyos lamang tayo titingin na siyang pinakapundasyon at sandigan na ating pananampalataya. Hindi na po tayo magpapakatagal at bagaman 11:37 na, okay lang kasi may kakainin naman tayo. Amen. So are you excited? So let's open our Bibles in Luke chapter 2, verse 6 and verse 7. Luke chapter 2, verse 6 and verse 7. Okay? So babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. Pakilagay mo na lang sa Filipino, sa ating sariling wika. Yan. It's a great challenge nowadays sa mga Baptists. Kasi kailan ko lang ito natutunan most of the Baptist churches, hindi sila nagbabasa ng Tagalog. Kasi King James sila. Ang King James ay English lang. So never silang, alam mo yan, so pag sinabing solid na King James, walang Tagalog, purely English po sila. Pero tayo, syempre, ako naniniwala personally, in the book of Revelation, lahat ng tao ay haharap sa Panginoon. Ang bawat lahi, ang bawat lengguwahe, ang bawat kultura. Kung harap tayo sa Panginoon, English tayo ng English, siguro sabihin ng mga anghel, ano ba itong mga to? Diba? Kulang pa nga tinatry ko nga, natutuwa lang ako sa Bible study namin. Alam mo ba, nakakapagkapampangan ako ng medyo, nakakapagkapampangan ako, kaya salamat sa Panginoon. Babasahin ko na lamang po at ganito po ang ating matutunghayan. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot siya sa lampin, ang sanggol at iniga sa isang sabsaban. It's not a very common practice na kapag ikaw ay nanganak, di ba, lalagay mo yung bagong panganak sa sabsaban or kung sa kumakain yung mga hayop. Yan yung kalalagay ng Panginoon. Sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito na bagaman naniniwala po kami at sineselebrate po namin ng Christmas. It is not the month, it's not the day, but rather it's the idea na meron pong Kristo na ipinanganak. Kayo po, Panginoon Diyos, ang may akda ng bagay na ito. Kaya kami po'y nagpapasalamat and we celebrate about this, O God, because we believe, Lord, na ang bagay na ito ay pagpapakita ng iyong biyaya, pagpapakita ng iyong pag-ibig, pagpapakita ng ihabag sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na sa aming mapag-aaralan ay patuloy po namin makilala ang iyong katalinuhan. At ang katalinuhan ito ay amin po maisabuhay upang sa ganon ang buhay na ito na pinagkatiwala po ninyo ay patuloy po naming maihandog, pabalik para lamang po sa iyong kapurihan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. The perfect timing of a perfect Savior. A perfect timing of a perfect Savior. Now, ang pag-uusapan po natin ngayon, it's all about the perfect timing of God o yung oras na tinatawag. Familiar tayo sa kasabihang, time is gold. Amen? Ibig sabihin na ang oras ay mahalaga. Kaya hindi ho dapat tayo nag-aaksaya ng oras. Amen? Sa isang mananampalataya, we acknowledge giving our time as an act of worship. Amen? Ulitin ko, when you are a believer in Christ, kapag kayo mananampalataya kay Kristo, ang pagbibigay ng oras ay ang paraan ng ating pagsamba. So sa paraan ng ating pagsamba, sa pagbibigay ng oras, anong ibig sabihin nun? Basically, or simply, it means walang nalilate. Amen? Walang nalilate sa gawain. Ano pa? Ibig sabihin, kapag nagbibigay po tayo ng oras sa Panginoon as an act of worship,
Kapag nakikinig po tayo ng mensahe, hindi lumilipad ang ating oras, talaga binibigay natin ito sa Panginoon. When we talk about worship, it's not just a corporate worship, pero ang pagsamba natin sa Panginoon, it's a lifestyle. So ang pagbibigay natin ng oras, hindi tayo masyadong nagpe-Facebook lagi. Konti lang yung nag-amen. Okay? Nahuli na, amen? Okay? So, when we talk about time, it is so vast, it is so broad, na kinakailangan po natin tignan bilang isang mananampalataya. Kasi when we look at the story of Jesus, okay, nakita po natin kung sino yung sumamba sa Kanya, tama? Noong nakinig po tayo ng kantata sa Florida, pinag-aralan po natin doon that the shepherds, they worship Jesus. Amen? Sumamba sila kanino? Sa ating Panginoong Jesus, indicating that Jesus is not just mere man. Hindi lang siya basta tao, kundi Diyos siya na tumatanggap ng pagsamba. Amen po ba? Ganon din po, makikita po natin na sa pagbibigay po nila ng mga handog, they worship Jesus. Take note kasi the Bible says, they worship Him. Amen? Mga natahimik kayo. Kasi ganito yung picture, mental picture muna tayo. Si Mary, hawak-hawak niya si Jesus. I believe, andun din si Joseph. Hindi sinabi ng Bible, and, alam mo yun, the shepherds worship them. Tama? Tama? Amen po ba? So, again, naniniwala tayo na ang karapat-dapat ng tumanggap ng pagsamba ay ang Diyos. Hindi Diyos si Mary, hindi Diyos si Joseph, kagaya ng sinasabi ng mga kaibigan natin Roman Catholic, okay? But rather, we are giving reverence to Jesus, who is promised by God, okay? Pinangako ng Diyos Ama, na nagpapatunay na ang ating Diyos ay hindi sumisira ng pangako. He is a promise fulfiller God. Kaya pala, bilang isang Kristiyano, ang pangako ng Diyos ay dapat nating pinangahawakan. Sapagkat kapag sinabi ng Diyos, sigurado gagawin niya. Amen? Kaya dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, we are going to look, okay, tinitignan po natin kung paano po pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ko po kanina, it is a perfect timing of a perfect Savior. Ngayon, bilang sa isang mananampalataya, gaano ba katotoo, gaano ba ka-genuine, ika nga, ang paglilingkod natin sa Diyos by giving our time. Okay? So, tingnan po muna natin. Let us dissect first. Ano nga ba yung meron sa text? Before we could jump in, ano nga ba yung mga matututunan po natin? Now, tatlong bagay ang makikita po natin dyan. The story of Jesus is given to us, number one, because of a time to be remembered. Ayan, a time to be remembered. Tatanda po ninyo ang pagkapanganak ng Panginoong Jesus ay hindi lang basta isang, alam yan, pagtatanda ng isang date. Actually, wala kang specific date. Amen? Hindi ho tayo nagsa-celebrate ng date. Nagsa-celebrate po tayo ng isang reason. And that reason that Christ is born, pinanganak po siya. Amen? And it's a time, sabi ko nga dyan, to be remembered. It is part of a world history na talagang merong Kristo na ipinanganak. Pastor, meron tayong record. Meron tayong record na si Kristo ay isang totoong character. Hindi po siya fictional character. He is a real character. So kung siya ay real character, meron pong ipinanganak na Kristo. Amen? It is for us to remember na ito po yung pangako ng Diyos na kanyang ibinigay. Kanino? Una sa bansang Israel Wala pa tayong kinalaman dyan. Alright? Ang kausap ng Panginoon ay ang bansang Israel na kung saan yung pangako niya kay Abraham, yung pangako niya kay Noah, yung pangako niya kay David, yun po yun that's called covenant. Okay? Noahic covenant, Abrahamic covenant, Davidic covenant. Okay? So dito po natin makikita yan. Sabi po in verse 1, ganito. Okay? Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkakaroon ng census sa lahat ng nasasakupan sa imperyo ng Roma. Take note, the birth of Jesus is an actual birth. And if we go back, kung titignan nyo yan, nasa record po yan. Amen? Amen po ba? So nagagalak po tayo na hindi lamang ito ba sa isang kwento-kwento lang,
kundi isa po itong tunay na naratibo na pwede natin makita, na pwede natin balikan na ginawa ng Panginoon. It should be personal to us. It should be real and actual to us. Kasi mga kapatid, even though we're not Jews, tayo po yung recipient, nakatanggap po tayo. Tayo po yung beneficiary ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Hindi pa tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa bagay na yan? Ang kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon, ang isang bagay na nagiging dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy sa buhay na ito. Kasi kung wala ang Panginoon sa buhay po natin, walang kwentang mabuhay. Lalo na kung nakatira ka sa Pilipinas. Sa isang gobyerno na puno-puno ng korupsyon, I'm sorry, hindi tayo dadako sa politics, kundi sinasabi ko lang kung gaano kagulo ang mundo natin, kung gaano kagulo ang ating bansa, pero kapag may Kristo ka sa puso, anuman ang kaguluhan na nakapaligid sa iyo, ay pwede ka magkaroon ng kapayapaan, kagalakan na pag-asa ng dahil kay Kristo. It is the hope. Kaya nga every Christmas, yan yung tema eh. Tama? The reason of hope that is within us, yun nasa atin. Kanino yun? Nang dahil kay Kristo. It is a world history. Pangalawa na pwede po natin makita dyan, it's a time to reflect. Okay? Tingnan natin yung verse 8. So the whole chapter 2, yung tinitingnan po natin. Okay? So sa verse 1, pababa, hanggang verse 7, nakita natin actual na census. Okay? It's a time to remember. Pangalawa, it's a time to reflect. Sabi dyan, pakilagay mo nga sa King James, yan. Yan ang kagandaan din. Sabi dito, ganito. And there were in the same country, shepherds, sabi dyan, abiding, nasaan daw sila? In the fields. Right? O field. So, hindi ho ito December. Kasi kung December to, malamig po sa field. Okay? Mamamatay yung mga tupa. Pero hindi ito yung gusto kong makita po ninyo, mga kapatid, mga minamahal. Okay? Ang sabi kasi dyan, keeping watch over their flock by night. Eto pa, so bukod sa, alam mo yan, hindi to December, hindi siya magiging December kasi nga, gabi. Nagigets po ninyo? Yung lamig po kasi sa ibang bansa ng umaga, napunta ako Korea, alas 12, para kang naka-number 16 ng aircon po natin. Yung tanghaling tapat yun, yung may araw, pero ibahin nyo na pag gumabi. Para ka nang nasa freezer. O ganun katindi. I once tried na nasa Korea ako, nasa Seoul kami, naglakad ako, hello, Pilipino, naglakad ako nakatsinelas. Hala, paglakad kong gano'n, para ako tinutusok na 1,000 karayom. Ganun katindi. So what's the point here? Ang punto dito, ganito. Kung ang mga shepherds na ito, they're watching their sheep by night, it's not just a common term. Meron dahilan kung bakit sila nagbabantay. Nagbabantay sila kasi it's a time of a season, annually, na ginagawa lang yan. At anong buwan ito? Ito yung buwan na ang mga tupa ay nanganganak. Ang tawag dyan ay lambing season. Okay, lambing season. Ito yung maganda. Perfect timing. Ipinanganak ang the lamb which is doing what? Taking away the sins of the world, and yet, nasaan season siya? Nasa lambing season. It's a perfect timing. Hindi ho nagkataon. Although para bang sabihin natin, pastor, mga hayop ito It only shows na ang ginagampanan ng Panginoon, talagang nakaprophesied na. Amen? Na ang Panginoon natin, na inihahanda, remember, in the time of Abraham and Isaac, paano nagpakilala ang Panginoon? Nagpakilala ang Panginoon, Jehovah Jireh. Okay, ano yung sabihin nun? God will provide. Na ang sabi ng Panginoon, na dapat si Isaac dapat ang ihahandog, ano ginawa ng Panginoon? Nagbigay siya ng daan. Okay? And then the prophetic words of Abraham, God will prepare Himself for the offering. Ito ngayon yan, yung katuparan na yan. Sino yan? Si Jesus. Alright? Si Jesus, which is nung nakita po siya ni John the Baptizer. Medyo iniwasan ko na gamitin John the Baptist kasi minsan naniniwala sila na ang nag-found down ng Baptist Church ay si John the Baptist. Mali ho yun, ha? Okay, kasi si John the Baptist,
in a common term, the baptizer, taga-bautismo. At yung baptism na ginagawa niya is to cleanse, paglilinis. Kaya hindi ho sa atin iyon. Yung ginagawang baptism ni John the Baptizer ay sa Israel. Kaya sa atin, nagbabaptize tayo, hindi ho yun nakapaglilinis ng kasalanan. Pagpapakita yon na nalinis na ang iyong kasalanan. Amen? It should be clear. Okay? So dito mga kapatid, again, it's a time to reflect. Ang ganda nun, it's a beautiful picture na ang ating Panginoon in His perfect timing, in a perfect year, sabihin na natin, siguro yung panahon na yon, during that time, ano po nangyari? Ipapanganak ang tagapagligtas. Ipapanganak ang tupa, di ba? The Lamb which taketh away the sins of the whole world. Pangatlo, makikita po natin dyan, a time to receive a blessing. So meron ng dalawang tao na nag-aabang sa pagkapanganak ng Panginoon. Number 1, si Simeon, at pangalawa si Anna. Okay, tingnan natin si Simeon, verse 25 and verse 26. Sabi dito, ganito, and behold, there was a man in Jerusalem, okay, whose name was Simeon. Lagyan mo nga sa Filipino, sa Tagalog. So sabi dito, ganito, may isang tao roon, o isang tao noon, sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. So meaning sa pagdadating ng Panginoon. Okay? Not necessarily may katubusan, napapalayaan sila under the Roman captivity. Pamilyar tayo, tama? So, ang Israel, dalawa nagsakop sa kanila. Sa Judah, sino? Babylon. Sa Israel, sino? Naku, nakalimutan nila. Assyria. Okay? So, kaya galit na galit si Jonah. Setting aside ko lang. Kasi nga, pinapupunta siya sa Nineveh, which is the capital city of Assyria. Dahil ang Diyos mahabagin, so alam ni Jonah naku, Lord, sigurado patatawarin mo to pag nagsisi. Nung nagsisi, sabi ko na eh. Galit na galit siya. So, maraming Kristyano, ganun no? And that's a side-track story. So sabi po dyan, ganito, naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. I don't know kung anong ginawa niya. But one thing for sure, if you have the Spirit of God, binibigyan tayo ng paggabay ng Panginoon. Tuturuan ka ng Panginoon sa mga bagay na dapat mong puntahan, sa mga bagay na dapat mong gawin, sa mga bagay at pagpaplano na gusto mong mangyari. Hindi mo gagawin yan kung wala ang banal na Espiritu. Because if you have the Spirit of God, you are a wise person. Hala, nag-amen. Kapag nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, isa kang taong marunong or merong dunong na tinatawag. So, paano nangyari dito? So, tuloy po natin, verse 26. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya, take note ha, take note, ang ganda. So, he is filled with the Spirit, or meron siyang excellent spirit, sabihin na natin, those are the terminologies. Yun yung mga pananalita na meron banal na Espiritu ng Panginoon. Okay? It empowers them, it gives them wisdom, di ba? It convicts them. Pero dito, makita po natin dyan, sa kanya, na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo. Ewan ko lang kung gaano kasi ka-excited ito na makita niya ang Panginoon. To the point na yung paglilingkod niya siguro talagang, alam yan, bigay todo, madibdib ang paglilingkod. Diba? Siguro complete na yung buhay niya. Isa na lang hinihintay niya. Ano yun? Kamatayan. Ewan ko sa inyo, no? Meron ba ditong hinihintay niya yung kamatayan? Pero iba yung Simeon. Because he is full of the Spirit, because the Spirit of God is with him, and moving in him, ang sinabi sa kanya, ops, ang regalo sa iyo, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakita si Kristo. Wow! Di ba? Even death becomes a gift. Hindi siya nakakatakot. Yung kamatayan ngayon, regalo sa kanya. Kaya nung nakita si Jesus, Lord, pwede na ako mamatay. Imagine mo yun. Pero ba magsasabi nun, Lord, na ako mamatay? Pwede ba yun? Pero siguro kung gano'n ang gagawin po natin, dapat bago tayo mamatay kay Kristo, dapat nabuhay muna tayo para kay Kristo. Are we living for Christ? Because Jesus died for us. Amen? Hindi natin ginagamit yung term na yan para mag-feeling ano tayo Alam mo yun, sino tayo? Hindi namatay si Kristo para lang for the sake of you that there's something special in you. No. Hindi yung dahilan. Kung meron man dahilan kung bakit namatay si Kristo para sa'yo, kasi pupunta ka ng impyerno. There's nothing special in you.
Kumbaga, minahal ka niya, hindi dahil kaibig-ibig ka. Minahal ka niya dahil pag-ibig ang Diyos. Kaya wag tayo mag-feeling, ay, namatay sa akin si Kristo. Saka na ako tatanggap sa Kanya. Mali yun. Amen? Kung bakit namatay si Kristo, alam niya na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kaya kung merong panahon na dapat tanggapin ang kaligtasan ng Panginoon, hindi ho next year, hindi next week, hindi next month, hindi bukas, ngayon na. Dahil hindi mo alam ang buhay. Di ba? So dito, hindi pa yung points natin by the way. Okay? So dito makita po natin mga kapatid, again, the gift of death is given to those who are faithful in Christ. Para bang, kasi sa mundo parang ang pangit nang namatay ka. Pero sa taong naglilingkod sa Panginoon, na kanyang buong buhay, alam mo yun, he is filled by the Spirit of God, even death, walang say yan. Kumbaga, it becomes a gift for those people who are faithful to God. Nawa, kakitaan po tayo ng katapatan, na tipong, oo, nakakatakot man ang kamatayan in a sense, pero dahil naglingkod ka na sa Panginoon, alam mo yan, at some point ay yung buhay nakakatakot, pero meron pa rin pag-asa. Sapagkat buhay natin ay hindi natin hawak, kundi pinahawak na natin sa Panginoon. Second, hindi lang si Simeon, makita rin po natin dito si Anna, verse 36. Okay? Verse 36. Sabi dito ganito, right? And there was one, pinayag ng Spirit, 36. 36. Alright, 36. Habang naghahang, sabi dito ganito, and there was one, Anna, a prophetess, okay, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser, and she was of a great age. Pinaganda, hindi sinabing matanda, sabi great age. Okay, ano sabi ni Bicoy kanina? Ano yung term na ginamit mo? Ano na? Hindi, meron pa siyang sinabi kanina ng isa eh. Ano? Batang puso, binaliktad. Okay. But anyhow, of a great age, another, again. Okay? Kasi nga, ang Panginoon, balance siya lagi. Isang babae, tapos isang lalaki na naglilingkod, na nagtatapat sa Panginoon. At hindi lang yung mapapansin nyo dyan. Both of them are waiting for the coming of the Lord Jesus. Amen? So dito sabi dyan, and had lived with a husband 7 years from her virginity. And there was a widow of about, and she was a widow of about 84 years. 100 is equivalent to 20 years. So 80 is 80. 80 plus 4. So 84 years old na siya. So matanda na po siya dito. Okay? Sa Pilipino malagay, anak. Okay? Tagalog. So sabi dyan, yan. Hindi, balik ka doon. 36. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang siyang nagsama ng kanyang asawa. Okay? O, 37. At ngayon, 84 na taong 84 na taon na siyang biyuda. Okay? Lagi siyang sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos at sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Grabe yung devotion nito. Amen? Kaya nga I suggest for those men and women who are advanced in age, ayoko sabihin sana matanda eh, pero maganda kasing sabihin na matanda pag yung tao may pinagtandaan. Nagigets po niyo? Ang pangit kasi sa isang taong tumatanda na wala pinagtatandaan. Mga young people, hindi ibig sabihin na bata kayo, ay hindi nyo nananaisin na mag-mature man lang. As much as possible, kinakailangan nyo na mag-mature in Christ. Amen. So dito sa pagkakataong ito, anong ginawa niya? Ginugugol niya kanyang oras sa pag-aayuno at pananalangin. That's a great ministry sa mga advanced in age. Kasi nga, alam na pag-visitation mo yan, kaya pa bang makipagabulan sa aso niyan? Diba? So one of the great ministries na pwede po nilang, alam yan, talagang magkaroon ng intercessory ministry ay ano uli? Prayer and fasting. It's a good example for all of us. Why? Kasi kukunti tao na lang ang naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Hindi yung naniniwala, not just to believe, but also to practice.
Kasi ang isip ng marami, kapag sinabing prayer, nagiging effective pag laging answered prayer. Maliho kayo. Ang tunay na panalangin, again, ang kalooban ng Diyos, ang ipinapakita at talaga marubdob na siyang, alam mo yun, sinasabi sa Panginoon, kinukwento sa Panginoon, at hinahayaan ng Diyos ang siyang patuloy na gumawa. Hindi mo maintindihan sapagkat, again, hindi mo maintindihan ang ginagawa ng Diyos. Pero kung isa mang bagay na pwede mong gawin, yun ay ang manalangin ng may katapatan. I remember George Miller. Allow me to tawag dito, i-sidetrack. George Miller, kilala siya bilang a man of prayer. To the point, yung kanyang tuhod, merong kalyo. So, you know what I mean, right? So, pag nananalangin siya, hindi lang basta nananalangin, nakaluhod siya talaga. And George Miller, meron po siya isang ministry, meron isang orphanage. And legend has it na walang support ang orphanage na ito, kundi by the grace of God, yun ang nagsusustain sa mga bata na pinapakain niya. One time, dumating sa point na wala na sila makain. Alright? So it was winter, so pag winter, walang trabaho. Walang gumagala. Walang lumilibot. So okay, wala silang kakainin during breakfast. George Mueller has it, legend has it, nag-pray siya. Lord, kailangan po namin, eksakto kinakailangan po namin na 3 sakong flour, and then ng gatas. Basta naka-itemize. So, maya-maya may kumakatok. Okay? Nagdi-deliver ng harina. Tapos sabi kay na George, kailangan niyo ba ang harina? Kasi meron kami 3 sakong harina dito. Bakit ano nangyari? Kasi nasira kami. Yung sasakyan namin, masasayang lang yung harina. Bibigyan na lang namin sa inyo. Grabe. Diba? I mean, hindi lamang sunod-sunod, pati may nagbigay ng gatas. Kung ito man ay sakasakaling nagkataon, it was a perfect timing. And it's a perfect timing given by God. How many times na naranasan natin ganyang klaseng miracle? Now, if we are not experiencing miracle, okay, on a daily basis, there's something wrong with our prayer life. Amen? Mga kapatid, alam niyo po ba na sa sobrang kapangyarihan ng panalangin, hindi lang ito basta binabago yung mga bagay-bagay sa paligid natin, but most importantly, ang binabago yan sino? Tayo. Dahil natututo tayong magtiis, natututo tayong maghintay, natututo tayong magtiyaga. I remember when we were kids, okay, kubo pa yung bahay, sa mismong kanto ng church, ito, nandoon yung kubo. Tapos, alam mo yan, sobrang hirap ng buhay. So dumating sa punto na wala kami makakain, bago mananampalataya pa lang aking mga magulang, si Pastor Benson na nanay, and then sobrang init na kanilang faith. So nangyari, wala kami kakainin, nagapag kami ng mga plato. Pero wala pagkain yun. Puro plato lang. And we pray to God, Lord, bigyan niyo po kami ng pagkain. Wala niyo kung ano nangyari. Wala niyo kung ano nangyari. Wala kami kinain during that time. Natulog lang kami. Pero bagaman di kami nakakain during that time, binigyan kami ng kapayapaan ng Panginoon. It doesn't necessarily mean na hindi nangyari, gusto namin mangyari, hindi tumugon ng Diyos. Tumugon ng Diyos. Tinuruan niya kaming maging pasensyoso at lalong magtiwala sa Kanya. Kasi ang panalangin ay sumasang-ayon dapat sa kalooban niya at hindi sa kalooban ninyo. Amen? So those are the things that happen here. So the ministry, sinatasay ko lang sinaitrack ko lang. The ministry of Anna, which is, alam mo yan, prayer and fasting. So tuloy po natin, verse 38. And she, coming in that instant, gave thanks likewise unto the Lord, and spake of Him to all that look for redemption in Jerusalem. Naghang ba yung natin? Sa Tagalog, yan. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Now, kung mapapansin niyo, bakit ganyan yung wording? Again, it shows to us na ang bagay na ito na nangyari sa pagkakapanganak ng Panginoong Yesus, ang Diyos Ama ay tumutupad na pangako. Ang tagal na nilang hinintay ito, mga kapatid.
Now, sa ating po ngayon bilang isang mananampalataya, what are the things that we could learn sa storya na to? Number one, time is a great teller of truth. That is number one. Time is a great teller of truth. Mga kapatid, sa ating pong paglilingkod, lumilipas ang panahon. Amen? Amen po ba? Na sa ating paglilingkod, hindi lamang tayo basta nagbibigay ng ating lakas, hindi lamang tayo nagbibigay ng ating effort, hindi lamang tayo nagbibigay ng ating kaisipan, kundi sa paglipas ng panahon, makikita kung ang paglilingkod mo ba ay tunay o nagkukunwari ka lang. Time is a great teller of truth. Kaya huwag tayong masanay na para bang for now, kinakailangan natin maging masaya, para ba puro masaya, puro masaya, puro masaya. Mga kapatid, hindi yung ganun ang paglilingkod. Because when we are serving God, when we are serving Christ, we will experience tribulations. We will experience trials. In fact, sabi nga ni James different kinds of trials. Hindi lamang different kinds. Maraming klase ng pagsubok. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka mananampalataya kay Kristo sapagkat ang mga pagsubok na ito ay paghahanda sa iyo sa pagdating ng pagpapala. Minsan kasi sa sobrang, alam mo yan, pagtitiis, nakakalimutan nyo, nagbibigay din ng pagpapala ang Panginoon. Kasi lagi natin sinasabi, sa pagdating ng pagpapala ng Panginoon, ang tanong lamang natin kasi lagi ganito, nagtapat ba tayo sa Kanya? Walang anumang bagay ang pwedeng pumigil sa pagpapala ng Diyos. Yes, I believe in blessings. Pero ang tanong dito, gaano ka katapat na naglilingkod sa Panginoon? Dahil kung tunay kang anak ng Panginoon, walang anumang bagay ang pwedeng pumigil sa pagpapala ng Diyos. Kasalanan lang. And if we're faithful to God, blessings will flow. If you're faithful to God, blessings will flow. Gusto naman natin ng pagpapala. Pero ayaw naman natin nahihirapan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ang pagpapala ng Diyos ay ibinubuhos niya sa mga tao matapat. Ngayon, paano malalaman kung tayo may katapatan? Dadaan muna tayo sa pagsubok. Pastor, hindi pa pwede ibigay na lang ng Diyos yung pagpapala? Mas ma-appreciate mo kasi yung pagpapala after mong nasubukan. Ang hirap kasi sa mga tao ngayon, ang gusto lang nila, puro easy life. Easy life. Kapatid, naparito ang Panginoon, hindi para bigyan tayo ng komportableng buhay. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ma-experience natin ang buhay na nakikristo. Sapagkat ang buhay na nakikristo ay tinatawag nating lubos na buhay. Hindi lahat ng Kristiyano na-experience yun. Nakikinig po ba kayo? Papakilala ang Kristiyano tapos hindi lubos yung buhay mo? Wala. Sabi ng John chapter 10, di ba? I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. You see, ang buhay na nakikristo, bagaman dumaranas tayo ng samot-saring pagsubok, may contentment. Ewan ko, no? May contentment talaga eh. Kaya nga, ang tunay na mananampalataya kay Kristo, hindi humainggitin. Kasi alam niya yung pagpapala ng Diyos. Dahil alam niya yung pagpapala ng Diyos, alam niya kung kailan darating. Alam niya ang Diyos kailanman hindi yan late. Kaya huwag kayo magmamadali. God is never late. Siya yung may control ng lahat eh. Ba't pa tayo nagmamadali? Pilit natin minamadali ang bawat bagay. Lahat ng bagay na minamadali, hindi maganda kahit paglago. Ang paglago, dahan-dahan po yan. Minsan kasi nagmamadali po tayo eh. Alright? Pangalawa, although it's a common term, pero tingnan po natin.
Okay? Kanina sabi natin, time is a great teller of truth. Number 2, time is so important for us. Okay? Time is so important for us. Oh, we need to treat time, okay, as something important. Okay, so yun gusto nating i-point out dito. Now, sa ating pong pamumuhay, kung mahalaga ang oras, ano dapat nating gawin? Una, kinakailangan po nating matutunan ang tamang pagpapasensya. Alright? We need to learn patience. So sinabi ko na po ito kanina. Pangalawa, we need to learn that time as we goes by is great in teaching us or is granting us, ano tawag sabi natin dito? Wisdom. Okay? So una, tinuturuan tayo maging pasensyoso. Pangalawa, binibigyan tayo ng katalinuhan. Sa papaanong paraan? You see, as time goes by, habang lumilipas ang panahon, sa pagtuturo sa atin ng Panginoon, meron po tayong mga nararanasan. It's either a situation. So let's start with a person. Ang Diyos lagi, meron po siya dinadalang tao sa atin. Amen? Ngayon, nagdadala ng tao ang Diyos sa buhay po natin para turuan tayo. Amen? And there's a lot of people around us. So, ibig sabihin, kinakailangan silang tandaan. People that help you or people that hurt you. Madalas lang natin kasi natatandaan yung mga tao tumutulong sa atin, which is good. Diba? So, the second one, ito yung gusto kong matutunan niyo. To remember those people who hurt you. Madalas, ayaw silang alalahanin. But you know what? God is teaching us to learn wisdom from these people. Maybe God is teaching you, next time, huwag ka nang sasama sa ganyang klaseng tao, ha? Konti lang yung nag-amen, no? Ano pa? When time comes na naaalala mo sila, huwag yung tipong galit na galit ka sa kanila. Itrato mo lagi na ang mga taong nakasakit na ito ay ipinadaan sa iyo ng Diyos para matuto ka. Para matuto. Kasi ganito yan, pakinigo kayo. May mga pagkakataon ng mga taong nanakit sa iyo, it's either hindi pa sila nakakilala sa Panginoon or they are immature. As time goes by, may mga pagkakataon na nagbabago din itong mga taong ito sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay totoong mananampalataya kay Kristo, hindi ka dapat nagtatanim ng puot. Yes, you mark them, hiwalay mo sila, iba na yung pakikitungo mo, pero hindi ka magtatanim ng puot. Nagigets po niya? Kasi pag sinabi natin puot, it's a kind of emotion, it's a negative emotion na hindi nakakatulong sa paglago. Bakit pinapaisip sa'yo ng Panginoon yan? Kinakailangan matuto. Ang tawag natin dyan, wisdom. Wisdom. So time is a great teller of truth. Eto, isipin nyo nga yung mga tao na nanakit sa inyo, ouch, ayan na. Yan. The pain is flowing. Di ba? Yung mga tao nanloko sa iyo, yung nangutang sa iyo, di na nagbayad. Di ba? Yung mga pinaasa kayo. Ayan, hindi lang love life ha. Pinangakuha kayo ng pag nag-abroad ako, bibigay ko ito sa iyo, bibigay ko yan. Mga tipong gano'n. O di kaya, mga kamag-anak mo na nag-betray sa iyo. Mga kapatid, nangyayari po yan. Ang mundo natin ay punong-puno ng depravity, ika nga. Siguro, politically correct term, siguro, governmental term is corruption, pero sa atin po is depravity. Makasalanan ho kasi ang tao eh. Alam mo yan? Pero wag nawa na maging dahilan yan, pati ikaw ay nahahawa sa kanilang negativity. Because you should learn to let go of these things. Amen? Ulitin ko ha, kung may nanakit sa inyo, matuto na kayo. Okay? Matutunan nyo nawa na makitungo na kung saan para bang yung respect dapat, kung di ka na-respeto, hiwalayan mo yan. Okay? Pero never ka magtatanong ng God, Pastor, that is difficult. I know. That is why Jesus is always teaching us. Lagi tayong tinuturuan. Amen? To love.
Actually, at hindi pa nga tinuturo ng Panginoon, love your enemies. Imagine mo yun. Si Lord naman, ang dami-dami dapat mahalin eh. Sige, mamahalin ko yung kaaway ko, reregaluhan ko sila ng granada. Mga tipong gano'n, ano? Pero hindi gano'n ang Lord eh. Amen? Kasi sa puso ng isang mananampalataya, dapat kakitaan tayo ng tunay na pagmamahal. Pagmamahal na walang hinahanap na kapalit. Tayo kasi, love lang natin, yung love tayo eh. Gusto nating love, yung merong balik, yung merong kang mahihita. May kakilala akong pastor na gano'n. Okay? Nawa, magbago siya. Bago dumating ang Panginoon kasi hindi yung maganda. Alam mo yan? Ang katwiran niya ganito. Kaya kita pinakikisamahan. Ako, nagpapakatotoo lang. Sabi niya to sinabi niya to sa akin directly, pastor ito. Kaya kita pinapakisamahan kasi alam ko meron ako mapapakinabangan sa iyo. Kasi maging totoo tayo. Ba't kita sasama kung wala akong mapapakinabangan sa iyo? It sounds, alam mo yan, a bit, there's something wrong. Amen? Nagigets niyo po ba? Of course, alam din naman natin na kapag ang sinasamahan mo is walang ginagawang improvement, lalo na kapag kaibigan mo yan, kinakailangan maging din tayo, discerning din po tayo. We should have a discerning spirit of those people. Pero hindi po bang yung magiging konsepto mo sa buhay na para bang pipili ka lang ng tao papakinabangan mo, hindi po yan maganda. Amen? Alam niyo bang nag-crept in na rin sa church during the time of James? Kasi in the time of James, nagkaroon ng favoritism. Pag yung bisita nila, mayaman, dito ka sa harap, maupo. Pag mahirap ka, kita nakagulot. Kitang gulot na yung basurahan. Diba? So, yun nangyari po dyan. So, let's go back. So, sabi po natin, time is so important that we need what? To learn. Kinakailangan natin matuto. Diba? Kinakailangan nating magkaroon ng wisdom and at the same time, kinakailangan po nating matutunan ang tinatawag po nating patience. Now, this story, mga kapatid, mga minamahal, it gives us an idea as a believer in Christ. Tandaan po ninyo, binigyan po tayo ng oras ng Panginoon na hindi yan forever. Hindi po tayo habang buhay, alam mo, nandito sa lupa. Ito po ay isang limitadong oras na ang ating buhay ay dapat ipagkatiwala sa Panginoon. Dapat nating ipaglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ulitin ko, ang maiksing buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay dapat natin ipagkatiwala at ipaglingkod sa Kanya. We need to trust and to obey God in our lives. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid, na ipinanganak ang isang Kristo, again, hindi lamang tayo para bigyan ng buhay na wala hanggan, kundi ng lubos na buhay. Hindi malulubos ang buhay kapag hindi tayo natututo magtiwala sa Panginoon. Nag-i-start yan saan? Nag-i-start yan sa mga simpleng bagay na akala natin ay walang impact. Ano yan? Prayer, Bible reading, attending the gathering. Lalo na ang church po natin, unti-unti binabago ho ng Panginoon. Amen? Kaya ako, even me as a pastor, nasa challenge ho ako. Pag lumalago mga membro, alam ko magpahuli ako, hindi ako pwede magpahuli. Diba? So lahat po tayo para bang, alam yan, ang aim natin, ang goal natin, Lord, nawa sa pagbabalik mo ay datna mo kaming nagtatapat at naglilingkod sa iyo. Now, our next goal will be, nawa sa pagdating mo, Panginoon, makolekta na namin yung crowns na ihandog namin sa iyo. Ayun yan ang hinihintay natin yung rapture eh. Amen? Kaya ho ang church na ito, gumugugol tayo saan? Sa ministry, sa evangelism. Amen po ba? Kaya natin tinuturuan na maging mas matatag po tayo saan? Sa paglilingkod natin sa Diyos sa kabila ng maraming problema. Kasi pag maraming problema at napagtatagumpayan mo sa tulong at biyaya ng Panginoon, ang tawag natin dyan, incorruptible crown. We are training ourselves na kahit may problema, ang iniisip natin, hindi malaki itong problema ito, mas malaki yung Diyos namin. Ganun dapat yung attitude. Again, the story that we have is a perfect timing of a perfect Savior. Hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan yun sa buhay eh. But I believe this message is perfect for you. You know why? Kasi nga, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Panginoon, tunay nga po na napakaraming bagay ang tinuturo niyo po sa amin.
First of all, God, hinihingi ko po na patuloy niyo po kaming linisin. Patawarin sa amin po mga kasalanan. Lord, kung di po namin gagawin ito, hindi po magiging kaaya-aya ang aming pagsamba sa inyong harapan. We have learned, Father God, that you came the perfect time. Tawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan lagi po kami nagmamadali sa aming paglago, sa pagpapala, sa aming plano, without asking for wisdom. I pray, O God, samahan niyo po kami. Ang oras po unawang ito ay maging oras, Panginoon, na kung saan ay sinisiyasat namin ang aming mga puso. At kung magiging totoo o magpapakatotoo po kami, lahat po kami, Panginoon, may sabit sa iyong harapan. Kaya dalangin ko po, Panginoon Diyos, ngayong umagang ito, samahan niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Bigyan niyo po nawa kami ng talino na ang oras na yung pinagkatiwala ay maiksi lamang, Panginoon Diyos, para sayangin po namin sa mga walang kwentang bagay. Practices, vain stuff, O God, nakakala po namin magbibigay sa amin ng kasiyahan. I pray, O God, na patuloy po kaming samahan maging ang iglesyang ito, Panginoon. Thank you for teaching us, O God. Thank you for chastising us. Kailangan po namin na mapalo kasi kailangan po namin matuto. Panginoon, hinihingi po namin ito. Bagaman alam ko po na ginagawa niyo po ito po nawa yung patuloy namin maging desire. Na kapag kino-correct niyo po kami, wala po kami ibang gawin kundi magpakababa, tanggapin ang sakit ng iyong palo, sapagkat mas nanaisin niyo pa, Panginoon Diyos, na kami ay mapalo kaysa kami mapahamak. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, at salamat po sa bagay na ito na patuloy pong ginagawa sa amin. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na minsan pa, ang pangalan mo po patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pari na po tayo maupo.